Pansamantala, ito pong nakaraang weekend nakapagtala ng mga ilang pagdidig sa ibang bahagi ng ating bansa at kaugnay niya makakapanayam natin si PHIVOLCS Director Renato Solidum kaugnay ng mga pagdinig na yan. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo. Sir, may 80 aftershocks daw po ang naitala dyan sa may bandang Cotabato area. Ito po ba ay magpapatuloy pa? Tama po yun. Nagkakaroon pa rin ng mga paglindol dyan sa North Cotabato area. In particular, ang epicentro ay malapit sa Carmen, North Cotabato. Yung Sabado po ng gabi, alas 10 ay nagkaroon ng magnitude 5.7 na lindol. At nasundan ito ng mga aftershocks na may higit 80 at ang ilan dito ay naramdaman. Kanina pong alas 4 8 ng madaling araw ay nagkaroon muli ng magnitude 5.7 na lindol. Malapit din po sa pinangyarihan ng Sabado. At ito po ay sa iba't ibang dako ng Mindanao, ang pinakamataas na pagyanig na naramdaman na intensity 6 sa Carmen, North Cotabato. At umabot ito hanggang General Santos at Butuan City ng intensity 1 at yung ibang mga bayan ng North Cotabato from intensity 3 to intensity 5. Intensity 3 naman naramdaman sa Davao and Cagayan de Oro. Apo. Sir, may mga ilang report na may mga bahay at mga gusali nagkaroon ng mga bitak na bato, dingding. Sir, ano po bang mga kailangan na pag-iingat? Ito po ba yung magpapatuloy dahil ito pong nakaraang Sabado nangyari ito at nagpapatuloy nung kahapon at may mga aftershocks pa rin po ba ngayong araw ng Lunes? Tama po, kaninang umaga nga uli ay nagkaroon ng malakas ding paglindol, 5.7. Kaya nga po, yung mga bahay, yung mga gusali, mga paaralan, simbahan, at infrastruktura na nagkaroon ng minor damage ay tingnan ng mabuti kasi po yung mga aftershocks na posibleng sumunod ay magpalala pa sa mga damage. Kundi kaya ay bumagsak ang ibang bahagi. Apo, sir, do you advise na kailangan lisanin muna ng mga residente itong mga bahay at mga gusaling na apektuhan? Tama po yun. Ang unang ginagawa kasi kapag may mga damage ay na-instruction ng mga local engineers kung sapat ba ang tibay ng mga bahay at gusali na gamitin pa. So dapat tinitingnan po nila yan. Yes, sir. Yung mga karatig lugar po ng Carmen Cotabato, ito po ba ay palagay ninyo lilindurin din? Yung paglindol po kanina at hanggang magmula ng Sabado ay sa isang local fault lamang, yung ibang bahagi siyempre, kahit po hindi naman sa epicentro, ay makakaramdam ng pag-inig. Ang paglindol ay malawa, kaya kahit malayo sa epicentro ay mayayinig din. At pareho din ang nabanggit ko kanina, pag-iingat ang kailangan gawin. Kung hindi naman ganun kalakas sa kanilang mga lugar, dapat lahat po kasi dito sa ating bansa ay inaalam kung ano ang tamang mga aksyon kapag lumindol. At siyempre, ang pinaka-importante bago pa man lumindol. Sir, sakop po ba nung lawak ng mga naitalang lindol yung karagatan? Wala naman pong epekto sa karagatan yung paglindol kasi sa lupa po yung fault na gumagalaw. Wala pong epekto sa dagat, wala pong tsunami na malilika. Yes, sir. Ng konti, doon naman tayo sa may Bulkang Mayon. Kamusta na po? May update po ba tungkol sa kalagayan ngayon ng Bulkan Mayon? Ang Bulkang Mayon nasa alert level 1 pa rin. Ibig sabihin may mga abnormal na parametro tayo nakita. Itinaas po natin ito noong alas 5 ng Friday ng hapon, itong alert level 1. Ang mapapansin po siguro ay bahagyang pamumula ng crater ng bulkan at ibig sabihin ay may mainit na gas na lumalabas doon sa tuktok ng Bulkang Mayon. At ang importante po, inuulit po natin na ang publiko ay hindi dapat pumapasok sa 6 na kilometro na permanent danger zone. At bawal din po yung mga pag-akyat ng mga turista muna dito pansamantala. Well, kami po sa PHIVOLCS, matagal na po namin sinasabi na hindi dapat umakyat. Kahit alert level 0 dahil sa kadahilanan na kung hindi pa man at wala pa mang sinyalis na lalabas yung magma o lava sa tuktok ng bulkan dahil po sa mga tubig, dahil sa ulan na napapakuluan at nagiging usok, paminsan-minsan ay natatakpan yung singawan ng usok, nagkakaroon ng tinatawag nating phreatic or steam-driven explosion. Yun po ay delikado, kaya sa amin sa PHIVOLCS, hindi po dapat umaakyat ang sinuman sa tuktok ng bulkan. Unless na napaka-importante tulad ng kailangan talaga, pero na paglalagay ng instrumento, pero yun po ay delikado rin. So kami po sa PHIVOLCS ay hindi rin pupunta sa tuktok ng bulkan.
Sir, ngayon po ay panahon na ng tag-ulan, ano? Sir, ano po ba yung masamang epekto sakasakaling maging malakas ang ulan diyan at madamay o masakop ng ulan yung bundok yung Bulkang Mayon? Ano po ba yung pwedeng maging masamang epekto nito? Well, pagdating sa isang pagsabog ng bulkan, wala naman pong epekto talaga na makakaapekto ang mga pag-ulan sa bulkan mismo. Siguro ang para sa Mayon Volcano, kung sobra talaga ang ulan, ito naman pong panganib sa baha at lahar ay dapat bantayan. Pero ito naman po ay sanhi ng pagkayod ng tubig ulan sa mga malalambot na bahagi ng bulkan, yung mga mabuhangin at basag na bato na pwedeng ianod ng mga tubig. So sir, ito pong nakataas ang alert level 1 sa Mayon. Ina-advise niyo po ba, ano po bang mga lugar yung mga maaring maapektuhan na malapit sa may Bulkang Mayon? Kapag alert level 1, wala pa naman pong activity na eruption na pinapakita ang volcano. Ang ating advice ay huwag pumasok sa loob ng 6 na kilometro radius, paligid mula sa tuktok ng volcano. Okay, maraming salamat po sir. Bilang panghuli po, ano po ba yung mga dapat preparasyon ng mga taong bayan na nasa paligid po ng Bulkang Mayon? Dito po sa probinsya ng Albay, bawat alert level ay may karampatang aksyon na ginagawa ang local government at publiko. Sa alert level 1 ay mag-antabay ng mga abiso magmumula sa FIVOX, Office of Civil Defense, o di kaya ay local government ng Albay, maging ready lang. At pag nag-alert level 2, mas masinsin na po yung kanilang pagre-repaso ng kanilang mga gagawin. Ang evacuation po naman po kasi ay nagsisimula lang kapag nakataas na yung alert level 3. Okay, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na naibahagi nyo sa amin ngayong umagang ito. Maraming salamat din po.